Question ko kay Jed and Jonah. Ilang beses na din kayong nag-perform sa Gabay Guro, pero first time namin kayo nakasama sa press con, di ba? So pwede ba naming marinig naman yung kwentong guro nyo? Like kanina si Poppert nag-share siya na may nagbigay sa kanya nung Martin Rivera CD at saka yung mga ibang nakasama din namin in the past day shared stories kung paano binago ng teachers yung path nila, paano sila nag-guidean. Kayo ba may ganung story? Ako siguro yung pinaka-significant na makonect ko sa trabaho ko ngayon being a performer. Looking back nung bata pa ako, I was a very shy person. I was a shy student na ayoko talaga, makikita mo lang ako sa isang sulok. Tutok lang ako sa mga libro and then that's it. And Ganon. Tsaka malapit ako sa mga teachers. Malapit talaga ako sa teachers. Ako ngayon, teachers, nagbibit-bit ng susi ng classroom. Ako nagbubukas sa umaga. Oo. Sa Iloilo to. Hindi naman sipsip. Mabait talaga ako. Early bird, oo, kasi tawid lang yung bahay namin sa school, kaya. But anyway, yun nga, I was a very shy kid, but my teachers saw my talent in singing. Pati mga classmates ko, ayoko talaga sumali sa mga contests kasi sobrang nahihiya ako. But then, I remember it was because of my teachers na encourage ako na, alam mo yung, sige na, sumali ka sa contest. So I remember I was grade 6, when I joined the competition, walang support. Kasi, I mean, like my family, they know that I sing, pero parang no big deal. So I didn't tell them na sasali ako sa contest. So my teachers were the ones who encouraged me, sila yung nag-ayos sa akin, sila yung maghanap ng -1, gano'n. So, I think that's one of the reasons why na ilabas ko yung my potential sa pagkanta. It was encouraged by a teacher. So yun yung kwentong guru ko. Yung outlook sa buhay, meron ba silang hindi lang sa singing? Outlook sa buhay, I guess ang laki ng influence nila talaga. Ang laki ng influence ng teachers kasi yun nga, when you're a kid and when you're young, you don't know your direction pa sa buhay, di ba? So I think sila din yung pumupukaw ng your passions, the things that you like. Sila yung nag-encourage sa'yo na, why don't you try this, try that? And sila yung nakakakita ng potential sa'yo. Sila yung unang nakakakita ng potential sa'yo. So, that's why I really owe a lot. Ang taas ng respeto ko sa mga teachers. Kasi, number one, yun nga, sila yung una nating nakakasama every day aside from our family, di ba? And sila yung second parents natin. And iba talaga yung relationship ako personally with teachers kasi ang dami kong natutunan talaga sa kanila. So, yun yung effect nila sa akin. Thank you. Jonah? With me naman po, yung mga most vivid memories po na naalala ko with my teachers, isa po nung elementary days ko pa lang. Siyempre aside sa parents ko po na nag-encourage sa akin at nag-train kumanta, malaking factor din po yung mga naging music teachers ko po noon sa school. Sila po yung nag-encourage sa akin to join the school program. So, whenever may mga performances, doon talagang ipupush din po nila ako to perform in front of everyone in school. At pag may mga competitions din po, mga interdivision, inter-school competitions, ako din po yung pinapadala nila and they really believed in my talent. Yung kahit hindi man po ako yung naging grand winner dun sa competition na yun, pero grabe po talaga yung paniniwala nila sa akin at suporta. Kapag babalik ng school, parang may pa homecoming, may mga ganon. So, I guess yun po yung isa sa na-contribute po nila sa akin na grabe din po yung pag-develop nila sa singing talent ko po. And yung isang memory naman po, third year high school na po ako noon at nag-audition na po ako, nag-join na po ako ng Pinoy Pop Superstar. So dahil hindi na po ako masyadong nakakapasok sa klase namin kasi malayo po yung bahay namin sa San Mateo Rizal. And yung school ko po that time sa
sa Cubao, sa Jose P. Laurel, masyadong malayo po yung biyahe. Inaabot po ng more than an hour. Yung advisor ko po, nung third year high school ako, nag-offer po talaga siya na patirahin po ako sa bahay nila sa Sikatuna Village para lang po maitawid ko po na makakapasok po ako sa klase at the same time makaka-attend po ako ng mga activities doon sa singing competition. Ang pangalan niya? I remember, si Mrs. Edith Agsalon. She already passed away na, pero grabe po talaga yung naging support niya sa akin and impact na hindi lang po siya naging teacher, advisor sa akin, kundi parang naging nanay ko na rin po talaga, naging second mom. So, in-adopt po nila ako sa bahay nila para lang po matulungan ako sa life ko dun sa singing competition sa Pinoy Pop Superstar po. Galing naman ang teacher. Thank you. Share mo na rin sa Popper, Popper. share ka na din. Kung hindi man yung... Oo, mag-share ka na din ng kwento. Yung teacher. Same teacher, no? Aside sa singing na nagbigay nga siya ng Martin Rivera album, binigyan din niya ako ng raketa ng badminton kasi hindi ko naman afford. So, sabi niya, parang magaling to maglaro ng badminton. So, along the way, nag-represent na ako ng Region 11 sa palarong pambansa. Then, during high school, libre na yung tuition fee ko, naging scholar na ako. Kaya din ako napadpad sa Manila kasi pinirate ako ng Ateneo, LaSalle, UP. Wow! Because of badminton. So, pinili ko ang Universidad ng Pilipinas. And naging scholar ko for 5 years. And dahil hindi ko maiwanan yung love ko sa singing, audition ako ng audition sa UP Concert Chorus, sa Madrigal, pero hindi kaya kasi hindi kami pwedeng maglaro sa UAAP kung may bagsak kami sa UP. So, hindi ko na-continue yung pag-choir ko. So, nung may pa-audition na si Ryan Cayabyab, sabi ng coach ko, sige si Ryan Cayabyab na yan, huwag ka na masyado mag-focus sa badminton. So, doon na nag-start yung 2007 nung pumasok na ako kay Mr. C. So, grabe yung impact ng mga teachers talaga. Alam mo yun, as simple as pagbibigay lang ng mga little stuff, pero yun yung magpapa-ahon sa buhay mo eventually. Makaahon ka na ngayon. Super. Ahon na ahon. Thank you. Ahon na ahon. Villanueva. Yun. Grabe yung utang na loob ko sa kanya talaga. So, yes. Thank you. Last question ko kay Miss Shay. Miss Shay, madaming nadidismaya ngayon sa nangyayari sa bansa. Ano ang magiging role ng teachers for a better Philippines? Wow. What do you see? Formative years talaga kasi ang education kasi it's not just relegated to academics, di ba? Ang tinuturo din sa school sa atin good manners and right conduct, ethics. So yun. So with our teachers providing that guidance, I think we will have a better Philippines and a better future. In time. Yes. Actually naman ngayon, I think there are many good things. It's just that we unfortunately tend to focus on the not so good ones. So like the great stories of our teachers and our artists here are stories that we should be highlighting. Kasi there's more to flood control issues. I know there are, but there are also parang successes in other areas. And Celebrate the good things yes, there. we should be hopeful. Oo. We should be hopeful. Salamat. Thank you, Tito Jojo. Any more ones to ask? Follow up? Yan daw, sabi ko. Go ahead. Ako si artist from One Piece po. I just have a question. Sorry. It's been